Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na iyakan na ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas sa mga pulpolitiko na ito. Matapos nga isiwalat ang kanilang mga kabulukan, ay talagang sisibakin na nga sa pwesto itong si Soto na ito. Dito nga natin mapapatunayan na hindi nga siya makakawala sa kamay ng batas dahil nga rito ay talagang patuloy ang imbestigasyon at patuloy na nananawagan ang taong bayan ng totoong hustisya dahil kung tutuusin ay talagang matagal nang nakalaya itong si Soto na ito, ngunit talagang may kaso pala ito na kinakasangkutan. Ngayon nga ay sisibakin sa pwesto at ipaparanas nga ang ginawa niya sa mga inosenteng tao na nakulong at hindi siya kahit siya ang may kasalanan. Sa kabilang banda ay tatakas na nga itong si Tambaloslos Romualdez matapos ngang mahuli ang kanyang mga kabulukan at talagang marami ng testigong lumulutang patungkol nga sa kanilang corruption na ginagawa sa bansa natin, kasama na rin si Kuting ng Norte at Lisa Tanas. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan lamang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi mo nasa majority yan, binabanatan na ni Pampilo Lacson itong si Jinggoy, tsaka itong si Wambol University Scholar Tito Soto. Siyempre kapatid pa rin niya yan Nako, tapos nabalitaan pa ng tatay niya, nasaan ka? Nasa majority ka. Yung kapatid mo, dinadamay na sa flood control. Kaya malamang sa malamang mga kareaksyon na alis yan. Diba? Yung 2 bilyar kasi tinutorjak na ni Remula yung 2 bilyar So yung 2 bilyar, so ilan na lang? 12 na po yun, isa na lang. Nako, isa na lang. Yung si Cayetano, di ba? Yung ano pangalan ng babaeng Cayetano? Pia Cayetano, si Pia, yung sekretary ko po mga reaction, alis to. Talagang alis to siya, diba? Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang. Konting tiyaga daw, hindi niya alam may lindol. Mataya paghinga po natin. May lindol pa yata nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito, wala talaga tayo magawa sa panahon. At wala daw magawa. Anong gagawin natin? Habang si BP Sara mga kareaksyon, ay gabi pa lang ng lindol ay naroon na ang kanyang mga tauhan. Automatic pati po yung Davao City local government nandun na. Nag-donate na po ng 1 million kaagad ang Davao. At itong si Bongbong Marcos, wala yata siyang ganang pumunta ng Cebu. Kasi nga, si Pam, Babir 4 ba yun, yung nanalong gobernador, hindi niya kaalyado. Diba? Nagpapahalata itong si Bongbong Marcos dahil natalo yung kanyang manok niya sa Cebu ngayon, si BP Sara, bang si Bongbong Marcos, iniisip niya, may lindol ba? Walang lindol, may lindol, walang lindol. Si BP Sara po mga kareaksyon, nandiyan na siya sa Cebu. Ayan, kinakalma na po, kinakalamay na po niya yung kalooban ng mga naapektuhan namatay. Diba? Bongbong Marcos, nasan ka? Si BP Sara, pamagpahingayin mo naman, napapagod na yan. Ano ginagawa mo? Tama na muna yung pagbatak mo. Yung babatak kung saan siya bumabatak pumupunta. Ibig sabihin, kung saan siya pumupunta. Diba? Huwag ka muna magpagod. Diba? Babatak ako na pupunta akong Davao. Para naman mamit ko yung mga Davawin nyo. Si Bongbong Marcos, saan ka nagpupunta? Marami nang naman sa Cebu, hindi mo po rin alam na may lindol. Maayos ka. Diba? Nagbaong ka na lang ng Coca-Cola. Ayun ang mga kareaksyon, si BP Sara, pinagdadala naman niya ng Coca-Cola sa Pangulong Duterte doon sa Dahig. Diba? Ikaw po Marcos, huwag mong kalimutan ng Coca-Cola mo. Diba mga kareaksyon? Ganyan.
O di ba habang ang mga tao dyan sa Cebu ay naiinagpis, ang mga tauhan ni Bibi Sara, yung Office of the Vice President, gumagalaw na, nagpapakain, Para isahin na lang natin. Well, pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng mga namatayan at pinapaabot rin namin yung aming pagsuporta sa mga apektado noong lindol, yung mga nasira ang mga bahay at merong mga nasira na mga kagamitan. Guys, kagabi ko nasa Madilim kayo, ang maraming buko. Saan pa po kayo uminisip sa pagkakas? Siya po ang mga kailangan ng mga kababayan natin dito sa Cebu. Oo. Dalawang araw kami dito, no, kahapon. Nasa Medellin kami, bumisita kami sa disaster center nila at kinausap namin si Mayor at ang sunod namin ay kaninang umaga sa Bugo. Merong mga nakaburol. Merong nakaburol na mga patay doon sa Bugo. Binisita din namin yon at binisita din namin yung mga ibang mga kabahayan na yung mga tao ay natutulog sa labas ng kanilang mga bahay at nagdadaan sila at sa mga highway na tutulog dahil sa takot. At binisita namin yung dalawang patay sa San Benito. Merong dalawang nakaburol doon. At ngayon nandito kami sa isang barangay din sa Bugo para bisitahin yung mga biktima ng landslide. Dito mga namatay din at ang kanilang pamilya. Sa assessment ni guys, ano yung mga pinakakailangan yung mga apektado na din? I think kailangan niya ata ilapit din kasi yung sound. Ang nakita ko, ma'am, kasi nandito kami kagabi, sa Medellin kami natulog, ay yung kuryente. Lahat ng mga areas na yon walang kuryente. No? So, hindi makapagbukas ang mga negosyo at hindi rin makabalik ang mga tao sa mga bahay nila dahil sobrang init at syempre natakot na rin. Pangalawa, ma'am, yung tubig, dahil walang kuryente ay wala din tubig. So yan yung dalawa sa kailangan nila ngayon. Ang pangatlo ay yung stress debriefing. Napakahalaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat sa nangyari, nagulat sila lahat sa nangyari at takot sila na bumalik sa kanilang mga bahay. Marami sa kanila ang bigla na lang umiiyak. Marami sa kanila ang bigla na lang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari sa kanila. So dapat meron stress debriefing yung mga tao para mailabas nila yung mga nararamdaman nila at takot nila. So yun. At ang sunod na nakita ko na pangangailangan ay yung assessment, yung turuan yung mga tao paano mag-assess sa mga bahay nila, kung structurally sound pa ba yung bahay o kailangan ayusin para hindi siya maapektuhan sa mga aftershocks dahil napakalakas din noong mga aftershocks. Thank you. Good afternoon, everyone. Nandito pala si Bongbong Marcos, hindi ko alam. Akala ko, si Pambari 4 po yung nasa likod doon ako. Alatadong wala sa sarili yung nasa harapan niya. Andito ngayon tayo sa lungsod ng Bugo para tignan. Sir, lasing ka ba? Magpahinga ka muna, umidlip ka muna ba? Meron dalawa yata yung gobernador mo sa likod Yung isa, aso mo. Ang mga naging problema na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala
Meron siyang isang gobernador doon sa likod, yung naggogobernadoran. ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Hindi, walang building na nawasak, wala, umuwi ka na. Walang building na nawasak dyan. Siyempre, lumindol, 7.06.5 magnitude in the Richter scale. Mantakin mo, alam kung sabihin nyo, Richter scale. Mantakin mo yan. Sasabihin mo, building, magdala ka ng pagkain dyan, wag yung 20 pesos na bigas, binibenta mo pa. Bibentahan daw niya ng 20 pesos na bigas yung mga taga Cebu. Ay, nako. Tapos yung mga gagaya sa ospital, ito, tignan ninyo itong City Hall. Ayaw namin tignan. Kahit ikaw, ayaw ka namin makita, ba't lumabas ka dyan? Umuwi ka na! Ganyan talaga ang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti. Puro na lang reklamo, nahirapan kami, mahirap, wala tayong magagawa, kontintis na lang, talagang ganyan. Wala nga presidente ito, gusto niya magsakripisyo yung taong bayan. Dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather. Puro na lang reklamo, Bongbong Marcos. Ng mga na-displace na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at Hindi, nakabalo na sa plastic yung mga tao dyan. Binalo nila kalang mga sarili sa plastic. Habang kayo, nakabalot ang mga sarili ninyo sa pera ng tao bayan. tatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Wag mo lagyan ng toilet, wala. Explain mo pa talaga, explain mo pa in details, ano? Ang kailangan ng tao dyan, pagkain? Anong kinukuda-kuda mo sa camera? Puro ka pa preskon ng papreskon. Ang daming camera sa nakasunod sa kanya. Kay BP Sara, wala man lang nakasunod ng mga camera. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. But yung we can announce, yung number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary Sharon Garin that we are will have Naawa ako sa presidenteng ito, no? Hindi niya talaga kaya maging presidente, mga kareaksyon. Hindi ko alam, gaano pa kalaki yung IQ nito, no? Hindi, ano lang. Kasi, trabahante natin yan, yung presidente na yan, trabahante natin yan, tayo nagpapasahod yan, Ang tanong, gaano ba kalaki yung IQ niyan? Ba't ganyan siya magsalita? Hindi man lang makaka-inspire ng tao. Hindi man lang makakapag-inspire ng damdamin ng taong bayan. Puro na lang magtiis kayo, magtiyaga kayo, mahirap talaga, tiis lang, hindi ko alam, meron yatang lindol doon, gano'n. Puro na lang sakripisyo, hindi nadala mo sa taong bayan. Ano ba talaga gusto mo mangyari sa taong bayan? Magsakripisyo. Electricity complete for the entire Ganyan siya magsalita. Para kang hindi presidente. city by the end of today. Bukod pa doon, yung dinaanan naming ospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH Nagkukwento ka Kinukwento mo lang yung nakita mo para turista dyan Alam na namin lahat yan. May mga dyan, may mga reporter na nagre-report sa taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan, ano ang gagawin mo? Magtiis yung tao, gano'n. Magtiis kami. Magtiis yung taong bayan. Anong gagawin mo? Bebentahan mo ng 20 pesos na bigas yung mga tao dyan. Tatawagan mo nga si Pambar 4. Hello, Gobernador, Pambar 4. Si Reaction TV PSO, nakita kita. Oo, nakita kita sa likod ni Bongbong Marcos. Oo, anong pakiramdam mo? Katabi mo yung kalaban mo. Hindi nga, nakita kita sa likod ni Bongbong Marcos. Wala ka naintindihan sa sinabi niya.
Ayaw mong tumabi. Anong amoy? Ayaw mo yung amoy niya? Hindi, balita ko kasi mga ka-reaction, mga ganyan, mga ganyang klaseng tao, may amoy. Hindi, totoo. May nagsabi, naku. Sa itsura pa lang niya, tingnan niyo po yung itsura niya. Pagpadala na ng mga Parang naggigitatang, hindi mo alam naliligo ka ba, Bongbong Marcos? Hindi ka naliligo ka. engineer, tinignan yung ospital at ngayon Tawagan ko si Kiko Barsaga. Hello, Congressman Kiko Barsaga. Walang yan naman ang tagal mo namang sumagot. Kailan tayo mag-uusap? Interview kita. Set up natin. Saan mo gusto? Sa Malacanang o sa Kongreso? Sa Malacanang, pag si Bibi Sara na yung presidente, sige, ganito na lang gawin natin. Ayusin mo yung mga ebidensya at saka yung mga pasabog mo patungkol kay Pampilo Lacson at saka kay Tito Soto. Wala ka ng pasabog dito kay Bongbong Marcos, wala na. Sabog na. Hindi mo na kailangan ng pasabog dyan, sabog na. Oo, sabog na pala eh. Okay, tawagan kita ulit Kiko ha. Ingat. Wala, stick tong Bongbong Marcos na to. Puro na lang TS. Anong solusyon mo? na nila, safe na yung ospital, pwedeng ibalik sa loob ang mga pasyente na. Ang ospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may genset at kaagad prioritize ng Department of Energy na magka-connection kaagad. So those are the tapos na kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking konting tulong, maraming nakaw. Magre-release kayong konting tulong mo, maraming nakaw. Anong binibigay mong moral sa taong bayan? Ba't ganyan ka magsalita? Mandagin mo, sasabihin mo, magre-release kayong konting tulong. Ano yung mga dyan, pulube? Sabihin mo, magre-release kami ng tulong, huwag kayong mag-alala. Kami bahala, hindi namin kayo iiwanan. Ganon ang gustong marinig ng taong bayan kahit wala laman ng bulsa mo. Pag ganon ka magsalita, magkakaroon ng kumpiyansa ng taong bayan. Hindi puro, parang, hindi ka, anong tawag doon, yung hindi confidence? Yung wala siyang kumpiyansa, anong tawag doon? Yung hindi siya hindi ka anong tawag doon pag hindi confidence yung isang leader? Incompetent ka, incompetent. Hindi mo binibigyan ng lakas ng loob ang taong bayan. Lagi mo sinasabi, bibigyan ka namin kayo ng konting tulong, hindi konting tulong ang kailangan nila dyan. Namatayan na yung mga yan, nagiba na yung mga bahay, konting tulong pa rin. Konting tulong, maraming nakaw. Lumayas na yung isang tuta mo. Nabanggit na yung Malacanang, huwag kang maglala. Nabanggit na yung Malacanang, isang Marines. Nako, mga Marines pa naman, palaban ng mga yan. Nako, mga karyasyon. Sinasabi ko na yung mga Marines, palaban yan. Gusto po ninyo makita yung mga Marines, paano yung mga Marines? Ito po mga karyasyon ng tinarantado ni Saldico at saka ni Romualdez. Kinuha niya ang security ang isang Marines. Ngayon pala, gagamitin nila yung Marines para magbuhat ng mga bilyong-bilyong perang nakaw nila, mga animal. Binaboy nila yung mga Marines. Ang pambababoy nila kay Sergeant Gutesa, isang pambababoy yan sa buong anay ng mga Marines. Mantakin mo, kukunin mo si Gutesa bilang isang security consultant, isang security details mo, ang ipabubuhat mo kay Gutesa, sasabihin mo mga basura, ang ipabubuhat mo, yung mga ninakaw ninyo sa gobyerno. Hindi ba pambabastos yan, pambababoy sa mga Marines, pambababoy sa Sandatang Lakas ng Pilipinas? Magnanakaw tayo, mag-hire tayo ng security. Sino security nga hire natin? Marines. Marines ang i-hire natin. Sila yung gagamitin natin na magbuhat sa mga ninakaw natin sa gobyerno. Ganon ang tingin nila sa mga Pilipino. Ganon ang tingin nila sa mga Marines. Binaboy nila yung Marines. Panoorin mo to, Bongbong Marcos. Martier. Sabot kayo na! Humad! Na! Alis ko piya! Na! Samahan po! 5, 4, 8, 2, 1, 0! Ikaw ang ating ulo, sabay-sabay tayo manalangin! Habang kayo ay masarap nasa mga magagandang bahay kayo sa Forbes Park, sa Valle Verde, kung saan ang mga mansyon ninyo
Habang ang mga sundalong Marines at mga sundalo ay nagkikipaglaban para sa ating kalayaan, labanan ng mga komunistang terorista, kayo naman ay nagpapasasa sa nakaw ng kaban ng bayan habang binababoy ninyo ang mga Marines at ginawa pa ninyong tagabuhat ng mga nakaw ninyong pera. Ganon, mga Marines, gumising kayo, binaboy kayo ng mga politikong yan. Si Saldico, tsaka si Romualdez, si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, yang mga yan, ginaganyan nila kayo. Kayo ang tagabuhat ng mga nakaw na kanilang nilagay sa kanilang mga posesyon. Oo, Malacanang, nagdala na daw ng pera sa Malacanang Sa Aguada Malacanang. Kaya nga itong si Pampilo Lacson, Pampilo Lacson, nakikita mo yung mga Marines, hindi ka natatakot? Baka kay Kiko Barsaga lang ang loko, Pampilo Lacson, kay Kiko Barsaga lang. Kaya mga kareaksyon, yung mga Marines, gumising kayo. Tignan ninyo ang ginawa nila sa inyo. Ginawa nila kayong kargador ng nakaw na pera. Ganon ang tingin nila sa mga Marines, maliit. Binaboy nila kayo. Binaboy nila si Gutesa. Binaboy nila ang mga Marines. Heads up! Hey! Oh! 1 0 Tumigil na maguya at lukin ang pagkain sa bunganga! Iyakuha ang ating ulo sa pista-pista ng manalagan! Stop! Sabay tayo! 1 5 4 8 0 Balik po piyo! Bilisan! Na! Sigaw ang alibol! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Hindi na pinagkainan at hindi na pagkainan na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Susunod na lang mga gala! Patakbo! Nakita po ninyo mga kawawa nating mga Marines. Nakita ninyo kung paano sila mag-training, makipaglaban habang ang mga kawatan ay ginawa nilang kargador ang mga Marines. Ginawa nilang kargador sa mga nakaw nila sa gobyerno. Kaya itong si Sergeant Gutesa, isang bayani, hindi siya natakot. Hindi siya natakot kahit isang maralita lang siyang sundalo. Hindi siya natakot. Nagsalita siya. Kaya ngayon, binabackground check siya, wala silang makita sa kanya. Wala silang makita. Kaya mga kareaksyon, talagang gigil na po ang taong bayan. Itong si Bongbong Marcos, nanawagan na si Governor Chavit Singson na mag-resign ka na. Ano pang hinihintay mo? Baka malala pa ang mangyari sa'yo kaysa sa nangyari sa tatay mo. Pag hindi ka nagtino, sabi ni Governor Chavit Singson. The amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or Local Government Support Fund, in the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang,
baka naman isipin niyo na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all the support na binibigay natin. We are providing, I don't think, siguro hindi ko na kailangan ulitin. Tama na, ayoko na. Tama na, sayang lang ang oras ko dyan. Tama na, ayoko na. Dito na lang tayo kay Senator Magalong. Senator Magalong. Kay Mayor Magalong, Senator. Hindi, tatakbong Senator ba ito, iboboto. Si Mayor Magalong po, si Mayor Magalong na lang. Pagkita natin. I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience niyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on... Is nyo pong i-share rin po sa amin. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga